So yun mga idol, sa mga nagtatanong po ng dual regulator natin na gamit mga idol, so panoorin niyo po itong video mga idol. At ito po yung ating pros and cons, or paano nga ba ito nagagamit, at ano ang mga uses nito mga idol sa ating unit mga idol. So sana po supportahan niyo po yan mga idol, at paki-like na lang po ng ating video mga idol yan. Dual reg. So yun nga mga idol, magandang umaga sa inyong lahat mga idol. Sa panibawang araw, panibawang video na naman po tayo ngayon mga idol. So ngayon mga idol, tatalakayan natin mga idol kung ano nga ba yung regulator na ginagamit ko mga idol. Kasi maraming nagtatanong bakit ko daw, paano ko daw naikabit yung regulator ko, naging dalawa. So sa ganong ka-iksi na klase ng regulator. So ngayon mga idol, itatalakayan natin ito mga idol. Yun na ikakabit natin dito sa ating bagong laruan mga idol. So ito, nakabit ko na. So meron lang tayo ditong mga binago mga idol. Isa na dito yung ating ilalim, ito. So dito mga idol kasi maliit yung space ng slot. So meron lang akong slot na isang linakihan mga idol, para kumalang sa dito sa ating atong tawag dito, itong quick release nating mount. Kasi dito mga idol, hindi siya kasya dito sa ating Arca Swiss kasi makapal. So yung Arca Swiss is kailangan 3mm lang yung kapal ng ating railings mga idol. So sa mga maker dyan o ano, paki-advise naman po, 3mm lang po yung kapal nito, yung mga slots. So itong mga slots na yan is 3mm lang, and yung space ng slots mga idol is more or less 5. So pwede na siguro, kasya na siguro yung 5mm yung slot. Sa ilalim lang naman, dito sa taas wala tayong problema dito mga idol, at kakapit yan. Pero mas maigi na same yung ating kapal na or width ng taas ng slots mga idol. Yung space ng slots dito sa mga scope mga idol, kasi yung mga bilog yung kanyang pampasok, yung salpak. So kaya doon yung ano, kaya doon yung 4.6mm mga idol. So dito kasya yung ating 4.6mm. So maganda yung ating ito sa tapang taas. So mayroon lang tayong mga binago pa dito mga idol, tulad nito, nilagyan natin ng spacer ito para hindi po ito umalog. So kasi yung mga ganito naalog yung ganitong klaseng folding. So kasi inaangat mo yan ganyan. Yan mga idol. So na ano to, na ang tawag nito, na alog mga idol. So inakalangan ko pa nga nito dito sa gilid, sa likod. So mas maganda siguro yung magandang klase, pero ito okay yan kahit hindi ko nakalangan. Saglit lang, bumaba eh. So kahit hindi na natin yung kalangan, okay na yan. Pero ako, kinakalangan ko pa rin kasi alam mo naman tayo, makulit tayo mga idol. Ayan, para wala talaga siyang alog. Ito na lang yung kanyang umaalog kasi mayroon naman itong adjustment. Ayan. So madali lang naman ito. Problema dito, madali lang. So ito, natatanggal din natin yan. Ito. So wala pa to, hindi pa to na test mga idol. Actually hindi pa to, hindi ko pa to napaputok kahit isa mga idol. So sa susunod ng mga videos natin, tatalakayin natin ito. Pero ngayon mga idol, yung tatalakayin natin is yung regulator natin na gagamitin. So maraming nagtatanong sa atin mga idol, ano nga ba yung regulator ko at paano ko kinakabit? So kung mapapansin nyo, ganito yung ating ginagawang regulator, dalawa, isang adjustable regulator and isang adjustable regulator mga idol. Papakita ko sa inyo yung buo nito. Gusto ko rin makita kung ano kalakas yung power nito mga idol sa susunod nating video. So ito po sila mga idol. So bali dalawa itong regulator. Ayan. Ayan mga idol. So dalawa po silang adjustable regulator. Sila po yung gamit natin. Ang katanong sa iba, bakit nasasalpak natin dito? Tingnan nyo yung butas sa likod mga idol. Ito yung ulo. So yung ulo nito mga idol at ulo nito parehas. Yan.
So ito parang tulad din ng isang plenum or parehas din yung butas niya sa offset. So ito mabibili mo to mga idol sa Lazada, meron tong kasamang brass. Yung brass na yun yung nilalagay sa tangke kung isang regulator lang gagamitin mo. Yung brass na yun nilalagay mo sa tangke, meron yung parang valve, at ito naman yung isasalpak mo sa ibabaw. At ito yung kanyang adjustable reg mga idol. Ito siya, yung regulator na ito yung valve, nandyan yung mga disc sa loob mga idol, ito yung o-ring nya. Yan. Ito mga idol ay pwede itong close and open na klase ng regulator. Ito yung sinasabi kong pwede mong i-off yung inyong unit mga idol. Halimbawa may singaw yung inyong unit pero may laman pa yung inyong tangke. Pwede mo to isagad mga idol, isara. Pero para maisara mo to pag may karga to mga idol, kailangan mong sabayan ng putok bago pihit. So putok, pihit, ganyan ang mangyayari hanggang po maisara mo itong klaseng regulator. Ngayon pwede mo na siyang tanggalin once na wala ng laman yung inyong plenum. Samantalang meron pa rin karga yung inyong tangke mga idol. So pwede nyo kargahan yung inyong tangke bago nyo isalpak sa inyong mga hammer type. Kasi mostly ng hammer type mga idol tulad nito, pag malambot masyado yung valve return spring nya, ang nangyayari hindi mo yan kaya bombahan, lalo na pag siguradong empty yung inyong tangke, yung walang pwersa talaga, yung 0-0 yung inyong tank. Kasi lalabas po dito sa ating valve transfer port yung ating hangin. So ang ginagawa ng iba mga idol, hinihila po nila yung valve stem or hinaalis yung cock or kinakak nila, kinakasa nila, kasi hinihila nila ng long nose yung kanyang valve stem mga idol para maikarga. So pag nakargahan na yan ng mga 500 PSI, maglalak na po yung inyong valve, magsisip na siya, so hindi na po siya sisingaw. So makakarga mo na siya ng dire-diretso. Samantalang ito mga idol, pag may pwede mong isarado ito sa tangke, kargahan mo muna yung tangke mo ng 1.5, tapos ikasa mo ito, tapos bigla mong buksan ito. Pag binuksan mo to mga idol, papasok dito yung hangin sa inyong plenum, and magsasara na rin po yung inyong valve. So dire-diretso ka na rin magbomba, or kaya kahit 3,000 PSI mo muna ikarga sa tangke, tapos saka mo to buksan, pwede din yun. At ito naman is nia-adjust mga idol yung anyang regulator dito. So ito mga idol, pag pinipihit mo to dahan-dahan din siyang bubukas, at dahan-dahan din tataas yung kanyang reg output mga idol. So dito kaya mo mag-set ng inyong reg pressure from 0 to 2,500 PSI. So pwede mo dito gamitin ito dahan-dahan or unreg mga idol. Mangyayari dyan unreg pag pinihit mo to ng tuluyan, or it's either sisingaw na din mga idol, lalabas na yung hangin yan. So hanggang 2,500 hindi ka naman siguro mag-output ng ganon. So yan mga idol. So meron din siya ditong o-ring. So linagyan ko lang to ng teflon mga idol, kasi ito yung gamit natin dun sa arm score natin. So para ma-align ko po yung kanyang pag-upo dun sa kanyang linalagyan. So para ma-align ko dun sa barrel, may iwas ko sa barrel, pero at the same time hindi po siya sisingaw. So linagyan ko ng teflon tape, at para mahigpit din siya mga idol. So yan. Ayun. Meron siya ditong parang ulo or pin. Yan ang tutusok mga idol dun sa inyong valve sa regulator. So yung kadalasan na ginagamit ng iba, yung mga Taiwan reg or China reg, inaalis po nila yung kanilang valve. Kaya nangyayari, pag sumingaw, dire-diretso, ubos talaga yung lahat mga idol. So pero pag may valve yun mga idol, pag sumingaw, tanggalin mo yun sa may pin. Pag hindi na umabot yung pin dyan, sarado na yan mga idol. Magko-close yung inyong regulator at tank mga idol. Samantalang yung unit nyo patuloy pa rin sisingaw yan, or kung gusto mong pasingawin mga idol. Samantalang ito mga idol naman, isang regulator. Ito, lahat ito mga idol nakuha ko sa Lazada. So itong regulator naman na to mga idol, maliit lang. At meron din tong adjustable dito sa ilalim. So ito mga idol yung pwede niyang i-adjust sa kanyang output mga idol. So dito mo pinipihit. So ang nangyayari sa loob, so ang ginagawa natin dito sa regulator, dahil itong pinakauna mga idol, ang ginagawa natin dito is tinetest muna natin to na lumagpas ito ng 2,000 PSI output. Ito, so ibig sabihin yung gusto ko ditong lumabas na output is mga nasa 2.3, 2.2 mga idol, ganun. So mamaya explain ko sa inyo kung bakit ko ginagawa yon mga idol. So ito mga regulator mga idol, meron din siyang fill port.
and meron siyang pressure gauge. Yung pressure gauge na lumalabas dito is yung laman ng tangke. Yung output po na regulator nito is lalabas po sa unit nyo, dun sa output gauge nyo or sa plenum gauge. Meron din siya ditong bleed valve in case na gusto mong ubusin yung laman ng iyong tangke, mga idol. Pwede nyo itong pihitin, mga idol, para lumabas yung inyong tangke. At pwede ninyo to pagbalik ta rin. Itong pressure gauge, lagay mo dito, tapos yung bleed valve, lagay mo dito. Pwede din yon. Ako, ginawa ko, pinarotate ko itong lahat, mga idol, kasi hindi siya bumagay dun sa aking, anong tawag nito, setup, dun sa ating Nimrod. So, ang ginawa ko, pinaikot ko siya, mga idol. Kung naalala nyo yung ginawa ko dati, linagyan ko ng maliit na plenum sa gitna, mga idol. So, hindi po siya doon nagbagay. Kaya ang ginawa ko, pinaikot ko yung kanyang mga function. So, gumana naman po siya, mga idol. So, ito, mga idol, pag may singaw yung inyong piston, automatic yan. Dito sa butas na to, lalabas. So, ubos yan. Wala ka nang magagawa dyan, mga idol. Once na may singaw yung piston mo, antayin mo na lang talagang maubos yung laman ng tangke bago mo ito mabaklas. Yung pagbaklas naman ito dito. So, madali lang to, mga idol, ma-repair. Mura lang din ito kumpara sa gusto mong adjustable reg na ginagawa. Ito din. So, ito, mga idol, is naghahalaga ito ng nasa 1.5 to 1.6 yung ganito. Pero set ito, bihira ka makakuha ng ganito lang. So, dati meron akong nakita na ganito lang yung nabibili. Pero kung may mahanap ka, pwede din ito lang. Tapos, ito naman, mga idol, naghahalaga ito ng nasa 1.4 to 1.5 yung ganitong klaseng regulator, mga idol. So, alam ko lahat ito China, wala naman silang brand, mga idol, yeah. Pero, ang kagandahan nito, mga idol, is reliable naman siya. So, ito yung gamit natin, mga idol, dual regulator. Yan. So, ayan. Bakit nga ba natin to ginagawa, mga idol, sa ating unit? Yung purpose natin, mga idol, bakit ginagawa ko tong dual regulator? So, ito, mga idol, kung napapansin nyo, minsan yung unit natin, pag kumagat tayo ng 10,000 PSI, iba po yung tama niya. So, continuous tayo ng putok, continuous tayo. Habang mapapansin natin, pag bumaba na siya sa mga 2.8, 2.7, ganun, gumaganda na po yung kanyang patama. So, ibig sabihin, merong problema siya sa airburst, sa daloy ng hangin niya, mga idol, kumpara dun sa ating regulator output. So, magkaiba po yung kanyang pwersa. So, sa tingin ko lang ito, kasi pag pumuputok tayo, mga idol, parang humahabol pa din yung pwersa ng ating regulator papunta dun sa ating transfer port. Ibig sabihin, hindi siya agad nagko-close. Pagputok natin, dahil malakas yung pwersa ng tangke, mga idol, mas marami pa rin yung lumalabas na hangin kumpara dun sa ating naka-regulated na. Kahit naka-regulated na, ibig sabihin ito, ganito, pagputok natin, ulitin ko pagputok natin, yung reg pressure natin, halimbawa 1.8, 3,000 yung laman natin, masyadong malakas na pwersa yun. So, ibig sabihin, pagbuka ng 1.8, mga idol, sobra sa 1.8 yung napasok dun sa ating plenum, mga idol, dumadiretso siya papunta dun sa likod ng projectile natin, kaya umiiba yung tama niya. So, meaning, mga idol, hindi kaya pigilan ng ating regulator yung kanyang 3,000 PSI na output, na input, mga idol. So, masyado yung malakas sa kanya. Hindi siya agad nakapagsara o marami pa rin nakakalabas bago siya magsara. Unlike pag nagto-2.8 na, mga idol, yung kanyang karga, mga idol, relax na yung spring or yung disc natin, relax na, kaya na niyang pigilan yun, mga idol. Pagputok, mahina na para sa kanya yung labas ng 2.7, kaya masyado na, maganda na din yung ating putok, mga idol. Consistent na din yung laman ng ating plenum or yung ating laman ng unit. So, ganun ang nangyayari. Ngayon, mga idol, ginawa ko tong dual regulator. Ang purpose nito, mga idol, para pigilan po natin yung ating regulator creep, and at the same time, mga idol, pigilan natin yung ating ganung klaseng effect. So, nangyayari yun, mga idol, talaga pag mataas yung lagi mong kinakarga sa inyong tangke, mga idol, iwasan din natin yan kasi baka sumabog po yung ating mga unit, mga tangke, mga idol. So, ang nangyayari doon, mga idol, is nagkakaroon tayo, experience tayo ng regulator creep. Ano nga ba yung regulator creep? O ulitin ko, yung regulator creep po is yung pagtaas ng inyong pressure, output pressure, mga idol. Cause yan, mga idol, ng pagkaka-damage ng inyong disc or may mga dumi ng inyong disc, mga idol, or etc. na pwedeng mangyari sa inyong regulator, mga idol. Dahil yan sa napakalakas na pwersa sa likod ng inyong regulator. So, pag
palagi kayo nagkakarga ng mga 3,500 PSI. Katulad ko mga idol, normal yung magkakaroon ka talaga ng reg creep eventually. So monthly siguro kailangan mo mag-repair o maglinis ng inyong regulator. Then kasama na din dyan yung moist mga idol sa inyong tank na pumupunta sa inyong regulator. Mga idol, ginagawa ko to mga idol na ating regulator dual reg kasi yung nangyayari dito, yung magki-creep dito una mga idol is etong nasa likod ay nasa una mismo na nakakabit sa tank. So siya yung sasalubong dun sa 3,500 PSI ko na input sa tank. Ito yung sasalubong niya. Yung output nito mga idol is mataas. So nalalagay ko sa mga 2,100 PSI, 2,200 PSI, mga ganong klaseng output niya mga idol. Samantalang itong isa mga idol, yung sasaluhin na lang nito is yung 2,000 output na linalabas nitong isa. So ito mga idol, hindi na to magsasuffer dun sa 3,500 PSI na output. Tapos napakaliit pa ng space niya mga idol para sa sobrang persa na kakailanganin. So meaning pag nagputok ako mga idol, sabay po ito na dalawang mag-o-open, pero mauuna mag-close ito bago ito na nangyayari kasi nga mababa yung output reg dito, samantalang ito mataas. So kaya nangyayari dito sa atin o sa akin mga idol, mas tipid po yung aking putok kaysa sa dati. Hindi ko ma-explain yung effect niya mga idol, pero napakaganda yung nangyayari sa Nimrod natin. 138 shots per fill at 890 FPS po yun. So napakarami sa 0.5 liters na tank. So napakarami na yun mga idol. So ayun mga idol, ito mga idol, ang nangyayari nito, sinasalo nito lahat ng power, ng pressure ng tank, then i-deliver niya dito sa ating second regulator na nakaset up naman kung 1.5 to 1.6 lang. So yun naman ang ibibigay nito dun sa ating unit. So kaya wala po tayong na-experience ng creep kasi hindi na po ito magki-creep na isa, or pwede din mag-creep pa rin yan through moist and dumi, pero matatagal-tagalan na. Unlike dun sa nakasalpak dire-diretso, talagang prone po yun sa pag-regulator. Kahit siguro yung mahal na klaseng regulator, makaka-experience po nun mga idol. Kasi dun sa process ng pag-load ng air, sa hand pump, sa compressor mga idol, is lagi po yan may moist mga idol. Yung alam kong pwede mo lang maganda-ganda, tatagal-tagal yung inyong regulator pag gumagamit kayo ng scuba tank. So yung scuba tank, kakarga nyo ng compressor, then yung scuba tank ikakarga nyo po sa inyong unit. Doon na po yan tatagal-tagal yung buhay. Ayan mga idol, dual regulator yung ginagamit natin. So bago lang to sa atin setup, siguro wala pa itong 6 months or maybe may 6 months na siguro mga idol. Yan. Ginamit natin klaseng regulator. Mas maganda dito yung ginawa nating may plenum. Yung nangyayari that noon is sobrang haba po ng unit natin kaya hinalis ko. Pero kung yung haba is walang problema sa inyo mga idol, mainam na may space itong dalawa. Kasi pag may space ito, mas tipid po yun, mas maganda yung consistency sa nakita kong experiment. So ayan mga idol, sa mga nagtatanong, ito po yung ating dual regulator at setup kung paano at ano yung ating bakit natin ginagamit o ginawa ito mga idol. So nandun na yung pros and cons mga idol. Thank you. Okay, gagawa ulit ako ng video, bubuhin natin to at susubukan natin ngayon kung hanggang anong power ang kaya nito mga idol gamit itong ating regulator. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out.